Dear Amihan presents Hiding the CEO's Heir. Written by Lucaret. Hala, malilate pa yata ako. Lakad-takbo ang ginagawa ni Sunny para hindi siya malate sa trabaho sa araw na yon. 9:00 na ng umaga at 9:30 pa ang duty niya. Napuyat kasi siya ng nagdaang gabi dahil nagtatantrum si Mati at gusto magpakarga. Wala siyang nagawa kundi buhatin ito hanggang makatulog. Matagal din bago siya nakasakay ng taxi. Eksaktong nakarating siya sa tapat ng building ay 9:30 na ayon sa suot niyang relo. Nagmamadali siyang pumasok sa loob pagkatapos mag-biometrics. Sumakay siya ng elevator at hinihingal nang makarating sa kanyang cubicle. "Good morning, Sunny. Kasing ganda mong umaga." Pati sa kanya ng kasamahang si Cheryl. "Umaga pa lang pero bulera ka na. Good morning din sa'yo." Tugon naman niya. Isang financial consultant sa isang kumpanya si Sunshine or Sunny for short. Pagka-graduate niya ng college, ay 1 taon siyang tumambay bago naghanap ng trabaho. At ngayon nga ay 2 taon na siyang nagtatrabaho sa Alora Incorporated. Maraming tambak na papeles sa table niya at parang sumakit ang kanyang ulo kahit hindi pa man nagsisimula ang trabaho. Busy din ang ibang kasamahan niya sa cubicle ng mga ito. "Hey guys, listen!" Tawag sa pansin nila ng kanilang team leader. Lumingon siya ng bahagya at nakinig sa sasabihin nito. "May bisita tayo ngayon, sabi ng HR. Maglilibot daw sa iba't ibang department ang mga big bosses at board of directors to survey. So please, huwag niyo akong ipahiya. Let's show them our best, alright?" Sabay-sabay silang tumango at bumalik na rin sa trabaho. Nag-concentrate siya sa ginagawa at hindi na malaya na dumating na pala ang mga bisita. Dali-dali siyang tumayo at lumapit sa mga kasamahan niyang nakapila at nagbaw pa sa mga bagong dating. Yumuko rin siya at bumati sa mga ito isa-isa. Nasa 5 malalaking tao ang nasa harap nila. Matikas at maotoridad ang tindig ng mga ito. Hanggang sa makatapat niya ang isang pares ng magagandang mata. Nakatayo ito sa harap niya at wari ay sinusuri siya. Kulang ang sabihing nagulat siya nang mamukaan ng lalaki sa harapan. Si Theo Alcantara. Feeling niya ay may bombang sumabog sa mukha niya at biglang nanlamig ang kanyang katawan. "Have we met before, miss?" Formal nitong tanong na bahagyang nakakunot ang noo. "Hindi pa po, sir. Ngayon lang po tayo nagkita." Nauutal niyang sambit. Tumiim ang titig nito sa kanya at parang may gustong sabihin pero hindi itinuloy. Hindi niya alam kung tanda pa siya nito. Ang dalangin niya ay sana ay hindi na. 4 na taon na ang lumipas pero hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking ito. Mabuti na lang ay umalis na ito sa harap niya at naglakad sa ibang panig ng kanilang departamento. Agad siyang naghanap na makakapitan dahil ilang segundo na lang ay mukhang matutumba siya sa kinatatayuan. Mabuti at nahagip ng kamay niya ang sandalan ng kanyang upuan at kumapit ng mahigpit doon. "Hoy, Sunny, okay ka lang?" Tanong sa kanya ni Cheryl. "Oo, okay lang ako. Medyo nahilo lang." Nang makaalis ang mga bisita ay saka pa lang siya nakahinga na maluwag. Huminga siya ng ilang beses at pilit kinalimutan ang nangyari kanina lang. Nagdasal siya na sana ay iyon na ang huling beses na magtatagpo ang mga landas nila. Pero hanggang makauwi siya ay hindi nawala ang bigat ng kanyang dibdib. Matapos kumain ng hapunan ay siya ang nagpatulog kay Mati sa kama nila habang hinahaplos ang buhok nito. Tinitigan niya ng maigi ang mukha ng anak. Napakagwapong bata nito at matalino. Sa edad na 4 na taon ay marunong na itong magsulat at magbasa ng konting letra. Matatas na rin itong magsalita. Kahit sa pagpikit ay naaalala niya ang pangyayaring pilit niyang kinakalimutan. Parang isang panaginip ay bigla na lang bumalik ang nakaraan noong isang umagang nagising siya kasama ang isang estranghero. 4 na taon na ang lumipas pero hindi pa rin niya makalimutan ang tagpo kung saan ibinigay niya sa isang hindi kilalang lalaki ang kanyang pagkababae.
Ang lalaking nakilala lang niya sa isang bar nang minsang malasing siya. Hindi niya akalaing magbubunga ang kapusukan, kaya ngayon ay 4 na taon na ang batang naging buhay na ebidensya sa ginawa niya noon. Sa araw ng kanyang day off noong linggong iyon, ay ipinasyal niya ang anak sa mall. Medyo matagal na rin kasi simula nang mamasyal silang mag-ina. Palagi siyang busy sa trabaho at minsan lang magkaroon ng oras. Hindi naman kasi niya pwedeng iasa sa mga magulang ang panggastos para sa kanila ng anak niya. It was more than enough that her family take care of her and Matty, at tinutulungan siyang mag-alaga sa bata kapag nasa trabaho siya. Patalon-talon ng anak niya nang bumaba sila ng sasakyan. Inihatid sila roon ng kapatid niya, ngunit iniwan din sila dahil may pasok pa ito sa trabaho. Magta-taxi na lang sila pauwi. "Matty! Careful, baby!" Hindi niya mapigilang mapasigaw nang tumakbo ito papasok ng mall. "Yes, ma'am!" Nagmadali siyang sumunod dito at hinawakan ng maliit nitong kamay. Una silang nagpunta sa kidswear department. Nais niyang bilhan ng bagong damit at sapatos ang anak. Bibong-bibong anak niya habang namimilis sila. Napapangiti ang ibang nakakasulubong nila dahil sa kakyutan nito. Matty is very smart for his age. That is why she is very proud of him. Ilang oras ang inubos nila sa pamimili at nakaramdam sila ng gutom, kaya pumasok sila sa isang fast food chain. Maganang kumain ng anak niya, kaya hindi niya mapigilang mapangiti. Halatang nag-enjoy ito kahit puro pagsusukat ng kung ano-ano ang ginawa nila kanina. "Thank you for taking me here, Mommy." Anang anak niyang may bakas pa ng ketchup sa bibig. "You're welcome, Matty." Nakangiting sagot niya. Pagkatapos kumain ay dinala niya si Matty sa isang playhouse. Maraming laruan at may mga batang naglalaro. Paglapag pa lang niya kay Matty ay nagtatakbo na ito roon at nagdive sa pool na maraming makukulay na bola. "Matty! Shoot ka doon ng ball, baby!" Tumalima naman ito at lumapit sa ring. Binibidyohan niya ito habang enjoy itong mag-shoot ng bola sa ring, kahit mas maraming hindi na-shoot kesa sa na-shoot na bola. Nang mapagod ay ito na mismo ang nagiging lumabas sa playhouse. Dumaan muna sila sa grocery store at bibili sila ng ilang stocks sa bahay. Habang papunta sa supermarket sa loob din ng mall na iyon, ay hawak niya ang maliit na kamay ni Matty. Bumitaw lang ito nang may makitang chocolate na nakahilera sa unang estante pa lang ng grocery store. "Chocolate! Mommy!" Excited na sigaw ng anak niya habang nakaturo ang daliri sa shelf na may nakahilerang tsokolate. "Okay, baby, but not too much, okay? Anong lagi kong sinasabi sa'yo?" Malumanay niyang tanong sa anak. "That too much is not healthy." Inosenteng sagot ni Matty. Napangiti naman siya at ginulo ang buhok nito. "You're such a good boy, baby." Malaki ang ngiti ng anak niya habang naglalagay ng 2 pack ng chocolates sa lalagyan nila. Kasalukuyan na siyang namimili ng frozen food sa my freezer nang mapansin niyang wala sa likod si Matty. Inatake agad siya ng kaba at tinawag ang pangalan ng anak. Iniwan niya ang pushcart at nagmamadaling lumakad para hanapin ang anak niya. "Matty? Matty!" Nang hindi niya makita ni anino ng anak, ay namawis ang kamay niya at ginapangan na matinding kaba ang dibdib. Bumalik siya sa pinanggalingan kanina at nagtanong-tanong sa mga nakasalubong. Gusto na niyang umiyak dahil sa sobrang pag-aalala. Kumalma siya at nagbuga ng hangin. Hindi iyon ang oras para magdrama. Kailangan niya makita agad si Matty. "Miss, may napansin ba kayong bata? Naka-white na shirt at jumper? Mga ganito kalaki." Nilevel pa niya ang kamay sa bewang niya. "Parang may nakita nga ako roon." Tinuro nito ang wine section at mabilis naman siyang tumakbo patungo roon. Nakalimutan na niyang magpasalamat. Lumuwag ang paghinga niya nang makita ang anak sa wine section. Nakatalikod sa gawin niya at may kausap na lalaki. Nakadukwang ito sa bata at nakayuko kaya hindi niya mabistahan na mabuti ang hitsura. Nagmamadali siyang lumapit sa anak. "Matty, baby!" Tumayo ang lalaki ng tuwid nang marinig ang kanyang boses.
Muntik na siyang matapilok nang makilala ang lalaki. Si Theo Alcantara na naman. No, aniya sa isip. Hinawakan niya ang anak at niyakap ng mahigpit. Mati, bakit ka umalis sa tabi ni Mami? You made me worry, baby. I'm sorry, Mami. I just gave his wallet back. Nahulog po kasi niya kanina, kaya hinabol ko po siya. Napatingin siya sa lalaki sa kanilang tabi. Seryoso lang ito at matama ng titig sa kanila. Bumalik ang tingin nito sa anak niya. Thank you, big boy. You are such a smart kid. Hinaplos nito ang buhok ni Mati. You're welcome, mister. My mom taught me to be a good boy. Your mom was amazing then. Hindi niya malaman kung ano ang dapat isipin. Kung galak pa dahil may tinulungan ng anak, o takot dahil sa lahat ng tao ay ito pa ang makaka-encounter ni Mati. She is. But you know, mister, you look familiar. Matiim ang tingin ng anak niya sa lalaki at kunot na kunot ang noo. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ng anak at agad itong hinawakan sa braso. Namutla siyang bigla. Mati, we need to go na, baby. Naghihintay na si Lola doon sa house. Excuse me. Hindi na niya hinintay na magsalita ang lalaki at hinila na ang anak palayo roon. Kahit mukhang curious ito sa sinabi ng anak niya, ay hindi naman sila nito pinigilan. Lumingon pa siya sa lalaki at nakita niya itong nakamasid lang sa kanila at hindi tumitinag sa kinatatayuan. Tuluyan na niyang nakalimutan ng pinamili at dumiretso na palabas ng grocery store. Hindi pa siya nakontento at binuhat na niya si Mati para mapabilis ang lakad nila. Hanggang sa oras na yon ay ramdam niya ang nginig ng tuhod at kilamnan. Nagpasalamat siya nang may dumaan agad na taxi paglabas nila ng mall. Sa loob ng sasakyanan niya kinausap ang anak. Baby, di ba ang sabi ni Mommy, don't talk to stranger? Malumanay na paalala niya sa anak. Yes, ma'am. Pero nakita ko po kasi yung wallet niya na nahulog po sa bulsa niya. Binalik ko lang po. You told me to be honest, Mommy. Mahina at may punto ding sagot ng bata. Matalino talagang anak niya, kahit 4 years old pa lang ito. Yes, baby. But next time, you will tell Mommy, ha? Nag-alala kasi si Mommy kanina. Hinalikan niya ang gilid ng ulo nito at pinasandal sa kanyang balikat. Gumugulo pa rin sa kanyang isip ang nangyari kanina. Mukhang gumagawa ang tadhana ng paraan upang magkita ang mag-ama. Kahit wala naman siyang dapat ikatakot dahil hindi nito alam na may nagbunga sa nangyari sa kanila, ay hindi pa rin siya maaaring maging kumpiyansa. Muntik na nitong sabihin kanina na ito ang daddy nito. Ang basihan ng bata ay iyong picture na nakita nito sa magazine dati. Siguradong maghihinala ito kapag sinabi ni Mati na kamukha ng lalaki ang daddy nito. Buti na lang ay mabilis niyang nailayo ang bata sa lugar na iyon. Masama ba siyang ina? Na pinoprotektahan niya ang anak laban sa sarili nitong ama? Paano kung kunin sa kanya si Mati? Hindi niya kakayanin yon. Huminga siya ng malalim at tinigilan ng pag-iisip. 3:30 na ang oras pagtingin niya sa suot na relo. Nakatulog na si Mati sa tabi niya nang makarating sa bahay. Binuhat na lang niya ito at pinahiga sa kanilang kama. Payapa ang maamong mukha ng kanyang anak, kaya hindi na niya ito inistorbo at lumabas na mula sa silid. Ang mga sumunod na araw sa trabaho ni Sunny ay hindi na gaanong busy, kaya nakakapag-relax na siya. Tinapos na niya kasi ang lahat ng pending na trabaho kahapon pa. Nare-relax din siya sa music na naka-on galing sa speaker ng kasamahan. Mellow lang ang kanta para hindi makaistorbo sa trabaho. Hanggang 6:00 lang ang duty kaya naghanda na siyang umuwi. Nag-aabang na siya ng taxi pa uwi nang may mamataan siyang isang pamilyar na sasakyan. Hindi na sana niya iyon papansinin, pero huminto ang sasakyan hindi kalayuan kung nasaan siya. Humakbang siya ng 2 beses upang makalayo ng bahagya. Kahit alam niyang hindi siya ang pakay kung bakit ito huminto, ay may kaba pa rin siyang naramdaman. Kumaway siya ng may paparating na taxi, ngunit nilagpasan lang siya ng driver. She saw in her peripheral vision that the man in the car got out. Nagkunwari siyang walang pakialam,
kahit naririnig niya ang takatak ng sapatos nito sa sementadong sahig. Do you need help? Baritono at malalim ang boses ng lalaki. Nagulat siya pero hindi niya ipinahalata. Bahagya lang siyang lumingon at umiling upang iparating dito na ayos lang siya. Isa pang taxi ang paparating pero katulad kanina ay nilagpasan din siya ng sasakyan. Miss Arevalo, I think we need to talk. Narinig niyang sabi ng lalaki sa kanyang tabi. Para saan po, sir? Kinakabahang tanong niya. About us. I mean, about the past. Alam kong matagal na yon, pero gusto ko sanang maalis ang awkwardness sa pagitan natin. Nararamdaman kong naaalala mo ko, kahit ilang beses mong i-deny. Hindi na tayo mga bata. Formal nitong sabi. Besides, hindi maiiwasan na magkita tayo dahil kaibigan ko ang boss mo at isa ako sa board of directors sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Dagdag pa nito, nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang sinabi nito. Ang akala niya kanina ay nalaman na nito ang sekreto niya, kaya gusto nitong pag-usapan. At tama rin naman ito, wala na siyang kawala at wala na ring saysay kung magde-deny pa siya. Walang problema, sir. Sa totoo po niyan ay matagal ko nang nakalimutan ang nangyari, kaya nga siguro hindi ko matandaan agad nung una tayong magkita. Sinungaling na kung sinungaling, pero pangangatawanan na niya ang sinabi niya rito nung nakaraan. Medyo madilim sa bahaging iyon ng kinatatayuan nila, kaya hindi niya masyadong kita ang mukha ng lalaki. Narinig niya itong tumikhim bago nagsalita. Okay, so, are we good? Yes, sir. Formal naman niyang sagot. Drop the sir, please. We aren't in the office, and besides, you are not my employee. Yes, I'm an investor to the company, but still, I am not your boss. Anong itatawag ko sa'yo? Just call me Theo. Tumango na lang siya para maputol na ang kanilang usapan. Naiinip na siya sa kakahintay ng masasakyan. Gusto na niyang makalayo sa lalaki dahil namamawis ang kamay niya kapag nasa malapit lang ito. Idagdag pang iba ang dating ng boses nito sa kanya dahil madilim. So, should I call you Sunshine or what? Pahabol pa nitong tanong. Ang akala niya ay umalis na ito pagkatapos niyang tumango, kaya napaigtad siya nang magsalita ito ulit. Hindi po ba kayo busy? Sa halip ay iyon ang lumabas sa bibig. I'm not. May pupuntahan lang sana ako sa loob nang makita kita rito, kaya I decided to talk to you for a while. Seryoso nitong tugon. Sunny. You can call me Sunny. Medyo nautal pa siya nang magsalita. Sunny? Nice name. But Sunshine is nice too. Napaka-positive na pangalan. Sa sobrang positive, pati sa pregnancy test nag-positive ako 5 years ago. Salamat sa'yo. Sa isip-isip niya, ngunit nung kang isatinig niya iyon. Thank you. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na makakapag-usap sila ng ganoon ng lalaki. Tumatak na kasi sa kanyang isip na hinding-hindi sila magkakaroon ng pagkakataong maging kaswal sa isa't isa. Lalo na at wala naman siyang planong makipaglapit dito. Sa wakas ay may taksing huminto sa kanyang harapan. Nagpaalam siya kay Theo bago siya sumakay. Sa tingin niya ay maayos naman ang usapan nila. Mukha din naman itong mabuting tao. Siguro ay ang dapat na lang niyang gawin ay iwasan na magkaroon ito ng hint tungkol sa anak niya. Hindi rin niya maiiwasan ito gaya ng plano niya dahil may koneksyon ito sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. At medyo panatag siyang hindi ito nagtanong tungkol sa batang nakita nito sa mall nung araw na namasyal sila ni Mati. Guilty man siya dahil sa pagsisinungaling ay wala naman siyang choice kundi iyon. Isa lang naman ang hiling niya sa pagkakataong yon na sana ay wala siyang pagsisihan sa kanyang mga desisyon dahil ayaw niyang masaktan ng anak niya. Agad siyang pumasok sa bahay nang makarating siya sa kanila. Saktong pagbukas niya ng pinto ay sumalubong ng yakap sa kanyang binti si Mati. Mommy! You're home! Excited nitong sabi habang hinahaplos niya ang buhok nito. Yes, baby.
Hindi ka ba nagpasaway sa lola? Tanong niya rito. Hindi po. Good boy po ako, Mami. Masiglang sagot ng kanyang anak. Very good naman ang baby ko na yan. Hinalikan niya ito sa pisngi at kinarga. Agad naman itong yumakap sa leeg niya. Nag-dinner ka na? Yes po, Mami. Karga niya ang anak hanggang sa kwarto nila para linisan at ihanda na rin ito sa pagtulog. Mamaya na lang siya kakain kapag nakatulog na si Mati. Oras na kasi ng tulog nito at kailangan na rin niyang maligo dahil nanlalagkit ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan na hindi niya akalaing magkikita ulit sila ni Tio. Tila ba pilit silang pinagtatagpo ng panahon. Hey, Sonny, sakay ka na. Anyaya nito sa kanya nang makita ulit siyang naghihintay ng taxi. Hindi na. Okay lang. Agad niyang tanggi. I insist. Gabi na rin at delikado na rito. Hindi. Okay lang talaga. Nakakahiya naman. No, huwag ka nang mahiya. Sakay na. Pangungumbinsin nito habang nakangiti. At dahil mapilit ito ay sumakay na nga si Sunny. Malakas ang tahip ng dibdib niya habang nasa loob ng sasakyan at kahit anong pigil niya ay ayaw nitong tumigil. Ang gwapong mukha ni Tio ay seryoso ang tingin sa daan at bahagya siyang nailang. May anak ka na pala, Sunny? Yung nasa grocery store? Bigla nitong tanong na nagpataranta sa kanya ng sobra. Oo. Kinakabahan niyang sagot. Nice. Your son is smart. Please send my regards to him. Sambit pa ng lalaki. Sige, sasabihin ko. Your husband. Ha? I mean, where is your husband? Wala. Iniwan na niya ako na nagbubuntis pa lang. Pagsisinungaling na naman niya. What kind of trash was that? Anito sa seryosong tono. Hindi na siya umimik dahil ayaw niyang madagdagan ng pagsisinungaling. Nang dumating sa kanilang lugar ay hindi siya nagpahatid sa tapat ng kanilang bahay. Ang sabi niya lang ay roon na ang bahay niya kahit nasa pangatlong hanay pa. Mabuti na lang at hindi na ito nagtanong at umalis agad. Hindi iisang beses na nagtagpo pa ang mga landas nila ni Tio. Katulad ngayon na nasa isang lugar ulit sila nang hindi sinasadya. Gustuhin man niyang umiwas ay huli na dahil nakita na siya ng lalaki. Nasa isang bar siya dahil sa wakas ay pumayag siyang dumalo sa kaarawan ng isa sa mga kasamahan sa trabaho. You're not enjoying yourself, aren't you? Nagulat si Sunny nang may magsalita sa kanyang likuran. Si Theo na naman. Medyo lumayo siya sa mga kasama dahil nahihilo siya sa mga ilaw na sumasayaw. Medyo, hindi ko lang matanggihan si Cheryl. Mahina niyang sagot. Umupo ito sa tabi niya kaya naasiwa siya. Gusto mo na bang umuwi? Tanong nito. Oo sana, pero baka magtampo si Cheryl. They're having a blast. Hindi na nila mapapansin kung bigla ka mawawala. Napatingin naman siya sa gawin ng mga kaibigan. Nasa dance floor na ang mga ito at halos wala na sa mga sarili dahil sa kalasingan. Tama si Tio. Mukhang walang maghahanap sa kanya sa mga oras na yon. Labas muna tayo. Masyadong maingay rito. Sabi pa ng lalaki. Sa mga oras na yon ay alam niyang hindi siya dapat sumama sa lalaki. Pero hindi niya alam kung bakit siya tumango. Sige. Nagulat siya nang hinawakan siya nito sa kamay at hinila patayo. Iginiya pa siya nito palabas at wala man lang siyang reklamo kahit kaunti. Hindi niya alam kung bakit parang malakas ang puwersa ng lalaki na humahatak sa kanya na sumama rito. Kung tutuusin ay pwede siyang tumanggi, pero hindi niya ginawa. Sumakay sila sa sasakyan nito at dinala siya nito sa isang park na malapit lang sa bar na pinanggalingan nila. Hindi niya inaasahan na roon siya dadalhin ng lalaki. Naisip niya na baka gusto lang nito ng kausap. Bakit pala rito mo ko dinala? Nagtataka niyang tanong. Umupo sila sa mga bakal na duyang naroon. Wala lang, tahimik kasi rito. Hindi siya umimik at bahagyang idiniin ang mga paa sa lupa
para paandarin ng marahan ng duyan. Sunny? Tawag nito sa kanya kapag kuwan. Bakit? Kahit isang beses ba, hindi ako sumagi sa isip mo pagkatapos ng gabing yun? Mahina lang ang boses ng lalaki, pero naghatid iyon ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Bakit mo na itanong? Kasi ako, I look for you. I mean, hinanap kita pagising ko, pero hindi na kita matagpuan. Nagulat siya sa sinabi ni Theo kaya hindi siya makapagsalita. Something was telling me na kailangan kitang makita, that we need to talk. Pero dahil nga hindi naman tayo magkakilala talaga, ay hindi na tayo nabigyan ng pagkakataon. Gusto niya sanang sabihin na ilang beses na niyang nakita ang lalaki sa TV, magazine at sa mga interviews kahit noong buntis siya kay Mati. Pero anong gagawin niya? Wala siyang lakas na loob na sabihin sa lalaki ang kalagayan niya dahil hindi siya sigurado kung matatanggap nito. Ilang beses din niyang narinig ang mga sinabi nito sa interview na naging dahilan para hindi na niya gustuhing ipaalam dito ang totoo. Naging busy ako sa buhay pagkatapos nun kaya siguro hindi ko na naisip. Mahina niyang sagot. Yeah, of course. I understand. Ngumiti pa ito sa kanya. Can I see you after tonight, Sonny? Turan ulit nito sa gitna ng pananahimik niya. Bakit? I wanted to know you more. Is that okay? May anak na ako. It's not a problem. It's not an issue. Your son is a part of you. Anito na parang may gusto pang idagdag pero hindi na itinuloy. Hindi ko alam. Hindi naman ito sumagot at tumangulang. Ilang sandal pa ay inaya na siya nitong umuwi. Ihahatid na kita sa inyo. Malalim na ang gabi at wala ka nang masasakyan sa mga ganitong oras. Sabi ni Theo. Sigurado ka ba? Malayo pa sa amin. Nag-aalangan niyang sambit. I'm very sure, Sonny. Sukat sa narinig ay wala na siyang nagawa kundi magpahatid sa lalaki. Tuloy ay habang nasa sasakyan ay hindi niya maiwasang titigan ang gwapo nitong muka. Mula sa matangos nitong ilong, pangahang muka at malagong kilay, Theo Alcantara is an epitome of a tall, dark and gorgeous man. What are you looking at? Hindi tumitingin itong tanong sa kanya. Agad siyang tumingin sa harapan na namumula ang muka. Wala. Agad niyang sabi. Alam kong gwapo ako, Sunny. Pero iba ka makatingin. Kung hindi ka lang maganda, ay baka pagbayarin kita. Pili yung biro ng lalaki. Siya? Maganda? Hindi ako maganda. Sinong may sabi? Ako. Wala yatang salamin sa bahay niyo. You're pretty. No, you're gorgeous and beautiful, Sunny. Walang anuman itong wika kaya mas lalo siyang nahiya. Hindi iyon ang unang beses na may nagsabi sa kanyang maganda siya. Pero iba kapag galing kay Theo. Likas na maputi at makinis ang kanyang balat. Hugis puso ang muka at matangos ang maliit na ilong. Medyo bilugan ang itim na mata at matangka din siya sa karaniwang height ng isang babae. Hindi miminsang may nag-alok sa kanya na magmodelo o mag-artista, ngunit masyado siyang mahiyain para sa ganoong trabaho. Bolero ka rin Aniya sa kawalan ng masabi. What? Hindi ako nagbibiro. Maganda ka. Hindi mo alam kung ilang lalaki ang nagtangkang lumapit sa'yo kanina? I wanted to curse at them, pero hindi ko ginawa. Kaya kita inalis na lang doon. Nagitla siya sa sinabi nito. Bukod sa hindi niya alam na may mga gustong lumapit sa kanya kanina, ay mas nagulat siya na tila nagsiselos ito sa mga lalaking gustong lumapit sa kanya. Bakit mo naman ginawa yon? Because I don't want men ogling at you. I don't know why, but I don't like it. Period. Sukat sa sinabi ni Theo ay hindi niya nagawang makapagsalita pa. Tulad ng dati ay nagpababa siya hindi mismo sa tapat ng bahay nila. Nagpasalamat lang siya rito at hinintay na makaalis ang sasakyan nito bago siya naglakad patungo sa bahay nila.
Ilang linggo ang lumipas mula ng gabing yon at ang pagkikita nila ni Tio ng hindi sadya ay nasundan ng ilang beses. Kahit naiilang siya at hindi komportable sa presensya nito, ay hindi rin niya maiwasan ng lalaki. Hindi niya ito maresist sa kung anong dahilan. Tila unti-unting lumuluwang ang depensa ni Sunny sa sarili dahil aminin man niya o hindi ay masaya siya kapag nakikita ito. Tulad na lang ng araw na yun na nasa isang coffee shop sila at break time niya sa trabaho. Siya ang nauna roon at hindi pa nagtatagal ay narinig na niyang tinawag nito ang kanyang pangalan. Ngayon ay nakaupo na ito sa tapat niya. Hindi mo ba nararamdaman, Sunny? Tanong ni Tio sa kanya. Ang ano? Sabay iwas niya ng tingin. Kinakabahan siya sa titig nito. The connection. Ikaw. Ako, kapag nagkakasama tayo, I feel that I'm connected with you. I have never felt this feeling before towards anyone. Anong ibig mong sabihin? I think I like you. I know you felt it, Sunny. Pero hindi ko alam kung bakit sa tuwing magkasama tayo, ay parang may kinakatakutan ka. You always distance yourself around me. Tama ang obserbasyon nito. Masaya siyang kasama ito, pero hindi pa rin buo ang naibibigay niyang atensyon. Siguro ay dahil may hindi pa siya nasasabi sa lalaki at guilty siya sa pagsisinungaling. But I want you to know na hindi kita pipilitin. Of course, we had the past. I mean, that night. But we need to move forward and start anew. Dagdag pa nito, mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago niya nakuhang magsalita. Theo, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Napalunok siya at hindi alam kung tama pa ba ang ginagawa niya. Ano yun? I like you too. You did? Yes. Hindi niya alam kung kailan at kung paano, pero hindi niya napigilan ang sarili. Sa ilang beses nilang pagkakasama, ay hindi malayong magkaroon siya ng damdamin para rito. He was almost perfect. Sobrang green flag at hindi niya nakita ang lalaking istrikto at seryoso sa tuwing nakikita niya ito sa mga interview dati. Pero kahit ganoon, ay ayokong magmadali, Theo. May mga bagay pa akong kailangan pag-isipan. Aniya sa mahinang boses. Nagtataka man ang muka, ay hindi naman ito nagtanong at pinili na lang na unawain ang sinabi niya na pinagpasalamat ni Sunny. Lahat ng nangyari ay hindi niya inasahan. Totoo nga ang kasabihan na hindi niya kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay. Kaya dapat ay lagi siyang handa. Ngunit ang magkita silang muli ni Tio, hindi yata siya magiging handa roon kahit kailan. Ilang buwan pa ang matuling lumipas. Walang pagsidlan ng kasiyahan niya sa mga nagdaang araw kasama si Tio. Mas nakilala niya rin ito habang hinahayaan niya itong makalapit sa kanya. Nais na niyang sabihin dito ang katotohanan sa pagkatao ni Mati, ngunit naduduwag siya. Napatunayan niyang mabuti itong tao at hindi naman siguro nito sosolohin ang kanyang anak. Nahihirapan na din kasi siya na sa bawat araw na magkasama sila ay nagsisinungaling siya sa lalaki. Isang beses pa lang nitong nakita ang anak niya at hindi na nila napag-usapan iyon. She was sure that he was curious when he saw Mati that time. Siguro ay iniisip ni Tio na baka hindi pa siya handang pag-usapan. Pero ramdam niya na importante siya kay Tio. Gumagawa ito ng effort na hindi niya minsan kaya pang paniwalaan. Pakiramdam lang din niya ay parang lalong nadadagdagan ng kanyang kasalanan. Ilang beses itong nag-cancel ng meeting dahil sinusundo siya nito sa trabaho. Nagtataka na rin ang mga kaopisina niya dahil halos araw-araw ay may bulaklak na idine-deliver para sa kanya. Pati mga magulang niya ay nagsimula ng magtanong kung may nanliligaw ba sa kanya. Nak, may nanliligaw ba sa'yo? Napapansin kong palagi kang may uwing bulaklak at may naghahatid sa'yo riyan sa kanto araw-araw. Tanong ng kanyang ina isang gabi. Ama, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Aniyas sa ina. Ano yun, anak? Ma, nagkita po kami ng daddy ni Mati. Mahina niyang wika. Halatang nagulat ito sa sinabi niya
pero agad ding nakabawi. Alam na ba niya? Ginagap nito ang kamay niya at marahang pinisil iyon. Hindi ko alam kung paano sasabihin, Ma. Natatakot pa rin ako. Aniya sa ina habang may nginig ang boses. Sa lahat ng taong malapit sa kanya, ay ang mama niya talaga ang sumbungan niya sa lahat. Napakabuting ina nito na ginagabayan lang siya sa kahit anong desisyon niya. Kahit minsan ay hindi siya nakarinig na sumigaw ito at nagalit. Kahit noong nalaman itong buntis siya, ay umiyak lang ito at niyakap siya. Nandito lang kami para sa'yo, Sunny. Alam kong mahirap ito sa'yo, pero alang-alang kay Mati ay subukan mo. Hindi mawawala ang takot dahil mahal mo ang anak mo, pero ikaw lang ang nakakaalam ng lahat. Hindi kita pakikialaman sa pasya mo, pero isipin mong mabuti, anak. Hindi lahat ay naaayon sa kagustuhan natin. Malumanan nitong sabi. Niyakap niya ang ina at sumandal siya sa balikat nito. Ngayon ay maliwanag na sa kanya ang lahat. Nakapagdesisyon na siya at sasabihin na niya kay Tiyo ang totoo. Kahit anong kahinatnan ng lahat, ay handa na siyang tanggapin iyon. Para sa anak niya at para sa ikabubuti ng lahat, ay kakalimutan niya ang takot. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang ina, ay umakyat na siya sa kwarto upang asikasuhin ang anak. Alauna na ng tanghali at kailangan niyang ihatid si Mati sa nursery center na pinapasukan nito. 2 linggo na si Mati na pumapasok doon at nag-e-enjoy ito dahil marami itong kalaro na kaedad lang nito. Ang nanay niya ang madalas na maghatid dito, pero dahil pakiramdam niya ay marami siyang namimiss sa buhay ng anak, ay nag-undertime siya sa trabaho para gampanan ng pagiging ina. Are you excited to see your friends there, baby? Tanong niya sa anak nang papalabas na sila ng bahay. Ang plano niya ay magpunta sa mall habang hinihintay na matapos ang klase nito. Yes, Mommy. I'm excited to see Teacher Karel too. Bibong sagot ng anak niya. Her son was very fond of Teacher Karel. Nakikita niyang mabait ang babae, kaya natutuwa siyang close ito sa kanyang anak. Sumakay lang sila ng taxi patungo sa Timberland, ang pangalan ng school ni Mati. Alright, be a good boy ha. May bibilhin lang si Mommy sa labas. I'll be back before your dismissal, okay? Bilin niya sa anak nang ihatid niya ito sa loob ng room. Nakikita niya ang ibang bata na busy sa paglalaro. May ibang kumakanta ng nursery rhymes, may ibang nagsasayaw. Binibigyan ng mga activity ang mga bata para aliwin ang mga ito at hindi mag-iiyak. Kadalasan kasi ay 3 to 4 years old ang mga naka-enroll doon tulad ni Mati. Ay! Mommy! Ani Mati na sumaludo pa sa kanya. Ginulo niya ang buhok nito bago ito tumakbo at nakihalubilo sa ibang bata. Sa kabilang banda naman ay hindi alam ni Tiyo kung ano ang gagawin para tuluyan na siyang mahalin ni Sunny. Ang nais nito ay magdahan-dahan sila at naiintindihan naman niya iyon. May anak itong iniisip at iyon ang priority ng babae. Mula nang may mangyari sa kanila 4 na taon nang nakalilipas, ay hindi na ito nawala sa isip niya. Kaya noong makita niya ito sa kumpanya ng kaibigan, ay agad niya itong naalala. Para na nga siyang asong ulol na sinusundan ito kahit saan ito magpunta. Hindi coincidence sa mga pagkikita nila, kundi sinadya niya talaga dahil nais niyang mapalapit sa babae. Ngayon nga ay naisipan niyang puntahan ito sa bahay. Ngayon lang niya iyon gagawin at wala naman sigurong masama. Pero kumunot ang noo ni Tiyo dahil nakita niya ang babae sa ibang bahay, exactly 3 houses away from where Sunny would always got out from his car. Palabas ito at kasama ang anak. Sumakay ang mga ito sa isang taxi at hindi niya alam kung saan ito pupunta, kaya sumunod na lang siya. Huminto ang mga ito sa isang eskwelahan na kilala niya. Maybe her son was studying there, he thought. Pumasok ang mga ito doon at ilang saglit lang ay lumabas si Sunny na mag-isa. Sumakay ulit ito ng taxi at hindi niya alam kung bakit imbes na sumunod ay lumabas siya mula sa sasakyan. Gusto niyang puntahan ng anak ni Sunny dahil siguradong babalik naman ng babae at pwedeng doon niya ito hintayin. Saktong papasok na sana siya sa glass door nang may batang tumatakbo palabas. Nangunot ang kanyang noo nang makitang anak iyon ni Sunny. Sumikdo ang puso niya dahil madadapa ito sa klase ng pagtakbo.
at mukhang lalabas ito ng glass door kaya hinarang niya ang bata. Oops, where are you going, young man? Tanong niya sa bata. Huminto naman ang bata at nagtatakang tumingin sa kanya. Medyo nagtataka din siya sa klase ng tingin nito. Ang hindi niya napaghandaan ay ang sumunod na sinabi nito. I know you! You are the man at the grocery store. And you are my daddy! Tura nito kaya nanigas siya sa kinatatayuan. What did you say? You are my daddy. How did you say that? I look exactly like you, right? And I already saw you in the magazine. Sabi ni Mami, ikaw ang daddy ko. Napatitig din si Tio sa mukha ng bata at parang may kung anong sumabog sa kanyang mukha ng mga oras na yon. Bakit ngayon lang niya na-realize? The child exactly looked like him. From his hair, his eyes, and his nose. Are you not happy to see me, Daddy? May hikbi ng sambit ng bata. I'm sorry. I mean, I'm happy of course. Aniya na wala sa sarili. Ang daming tanong sa isip niya na si Sunny lang ang pwedeng makasagot. Mas natulala si Theo nang bigla na lang yumakap ang bata sa binti niya. Parang umikot bigla ang kanyang mundo at may lumiwanag sa harapan niya. What the hell is happening? Is this true? Aniya sa isip. Ang gulat, tampo at galit ay naipon sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit hindi man lang sinabi sa kanya ni Sunny ang totoo. Kinarga niya ang bata at inalo ito. Hinimas niya ang likod dahil bahagya itong humihikbi. Don't cry, baby. I'm sorry. Pangaalo niya rito. At nang makita niya si Sunny na patungo sa kanyang gawi habang may luha sa mga mata, ay hindi na niya kailangan pang itanong. Of course, she knew. She just didn't bother to tell him. Or baka wala talaga itong planong ipaalam. You need a very good explaining about this woman. Mariin niyang sabi sa babae. Magpapaliwanag naman talaga ako. Mahina at medyo may nginig sa boses ng babae. Doon tayo sa bahay ko mag-uusap. Pinipigilan lang niyang sumabog ang kanyang emosyon dahil nasa harap sila ng bata. Naglakad sila patungo sa kanyang sasakyan at sumunod sa kanya ang babae. Ramdam niya ang kaba ng babae, ngunit wala siyang pakialam. Dapat lang itong kabahan dahil malaki ang kasalanan nito. Kahit gusto niya itong kastiguhin ay matinding pagpipigil ang kanyang ginawa. Ayaw niyang matakot si Mati sa kanya. Habang nagmamaneho ay hindi niya maintindihan ang sarili. Paanong hindi man lang siya nakakutob na siya ang ama ng bata? Noong nakita niya ito sa grocery store ay magaan ang pakiramdam niya sa bata. Hindi niya agad na pagkumpara ang malaking pagkakahawig nila dahil nagmamadali na itong kinuha ni Sunny. Sa kabilang banda naman ay punong-puno ng pangamba si Sunny. Nangyari na ang kinatatakutan niya. Kahit nagmamaneho ang lalaki kanina, ay ramdam niya ang matalim nitong tingin at pagtitiimbagang. Kung wala siguro ang anak niya, ay mukhang masasakal siya ng lalaki. Si Mati ay nakatulog na sa biyahe, kaya sobrang tahimik nila sa loob ng sasakyan nito. At nang makarating sa eksklusibong village, ay agad nitong kinarga ang batang natutulog. Nakasunod lang siya at wala sa sariling nakatingin sa lalaki, nakarga ang anak niya. Pumasok ito sa isang silid sa itaas, kaya naghintay na lang siya sa labas. Siguro ay ihihiga nito si Mati sa kwarto. May plano naman talaga siyang sabihin, ngunit naunahan siya ng lalaking malaman ng totoo. Hindi pa man sila nakakapag-usap, ay naguunahan na ang luha niyang tumulo. Sumunod siya sa lalaki paakyat. Dumiretso ito sa kwarto at inihiga ang anak niya sa kama roon. Let's talk downstairs. Ani Theo. Hintayin mo ako sa sala. Maotoridad na sabi ng lalaki. Naghintay siya sa sala at paruot parito ang lakad. Kinakagat niya rin ang kuko. Nang hindi makontento ay inihilamos ang kamay sa muka. Halo-halo ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Nang makita niya ang anak na karga ni Tio kanina, ay parang gusto niyang mahimatay. In my study room. Nagulat pa siya nang magsalita ito sa likod niya. Nagtatangis ang bagang nitong naglakad
patungo sa isang kwarto na naroon lang din sa unang palapag. Tahimik lang siyang sumunod at unti-unting tinanggap ang sasapitin niya sa loob. I will give you a chance to explain. Make sure that you will not miss even a single detail about my son. Mariin itong sabi, ramdam niya ang galit sa tono nito. Kahit na ganoon ay inumpisahan niyang sabihin sa lalaki ang lahat. Nabuntis ako nung unang beses na may nangyari sa atin sa club. Mahina niyang sabi. And you told me that you don't remember me, huh? You made me look like a fool, woman. Dismayadong sabi ng lalaki. Natakot kasi ako. At isa pa, ay wala akong lakas na loob na sabihin sa'yo. Ni hindi tayo magkakilala ng tiyo. Hindi mo ko girlfriend. At natatakot din ako na baka kunin mo siya sa akin. Sabi niya habang patuloy pa ring tumutulo ang luha. Umiling ito sa narinig at hinampas ang mesa dahilan para mapaigtad siya. What made you say that? Pinapangunahan mo ko, Sunny. I saw you! Sigaw niya sa lalaki. Nakita at narinig ko mismo sa bibig mo sa isang interview na gusto mo lang ng anak. Anak na magmamana sa mga kayamanan mo. Natakot ako na baka kapag nalaman mo na nagkaanak tayo, ay bigla mo siyang kunin at ilayo sa akin. Totoo yon, sa panahong nagbubuntis siya, ay nakita niya ang lalaki sa isang interview sa TV. Sinabi nito mismo sa host na gusto nito ng anak at hindi asawa. Anak lang na magmamana ng lahat ng kayamanan nito. At doon nagsimula ang takot niya. I'm not that heartless and cruel, Sunny. Damn it, I may be ruthless, but I'm not selfish like you. Parang punyal na itinarak sa kanya ang mga salitang lumalabas sa bibig ng binata. I was about to tell you. You have all the time in the world. Palagi tayong magkasama. Pero ni minsan ay wala kang binanggit. 4 na taon. Wala akong kaalam-alam na may batang naghahangad ng atensyon at pagmamahal ko. You robbed my right to be his father. Galit na galit pa ring wika ng lalaki. I'm sorry. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Wala naman siyang ibang masasabi kundi iyon. Hindi niya masisisi ang lalaki kung may galit ito sa kanya. Miski siya ay naiinis sa kanyang sarili. Hindi na siya makasagot at napahilamos na lang sa muka. Tahimik na rin ang lalaki na nakaupo sa swivel chair nito at waring may iniisip. Anong pangalan niya? Pagbasag nito sa katahimikan, bumalik na naman ang walang emosyon nitong muka at aaminin niyang mas natatakot siya kapag ganitong hindi niya mabasa ang iniisip nito. Matthew. Matty ang tawag ko sa kanya. Does he know me? He called me Daddy. Anitong nakatitig sa kanya. Yes. You told him? Nakita kanya sa magazine. Ang sabi niya ay kamukha kanya. Tapos sabi niya ay baka ikaw ang daddy niya. Sinabi ko na lang na oo dahil ang akala ko ay malilimutan din niya iyon. Ngunit mali ako. Paliwanag niya. Pack all his things tomorrow. He will live with me starting today. Hindi na siya pwedeng mawala sa paningin ko. Mabilis siyang napabaling sa lalaki at nanlaki ang mga mata. Ang takot na pilit niyang nilalabanan ay nagsisimula na namang magising. You can't do that! Trust me, I can. You don't know what I'm capable of. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin. If you want to be with my son, then you need to leave her too. Take it or leave it. Ayun lang ang sinabi nito bago siya iniwan sa study room. He didn't even give her a chance to talk or to against what he said. Napatigagal na lang siya at napasabunot sa sariling buhok. Kahit makipag-argumento siya sa lalaki, ay alam niyang hindi siya mananalo rito. Sarado ang isip nito ngayon at hindi niya alam kung ano ang kaya nitong gawin. Sa isang iglap, ang masasayang araw nila ay napalitan ng pangamba at takot. Habang nakatitig siya sa mukha nito kanina, ay hindi niya nakita ang lalaking nagsasabing gusto siya nito at nagpapadala ng mga bulaklak para suyuin siya. Galit na galit ito sa kanya. Lumalabas ang ugat nito sa noo at nagtatangis ang bagang habang kinukumpronta siya.
Dalangin na lang ni Sunny na sana ay maging maayos din ang lahat. Dahil kung darating ang araw na ilalayo nito sa kanyang anak, ay gagawin niya rin ang lahat para hindi mangyari iyon. 6:00 na ng gabi ay hindi pa sila kumakain. Bago nagkulong ang lalaki sa study room, ay sinabihan siya nito na may pagkaing nakahanda sa mesa sa kusina. Tumangulang siya sa lalaki dahil masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Kung wala siguro ang anak niya ay baka hindi na ito nag-abala pang umorder ng pagkain. Nasa kwarto siya kung saan natutulog ang anak. Nagulat pa siya na bumalikwas ito ng tayo at lumingon-lingon sa paligid. "Where is my daddy? Bumalik na siya, Mami! Bumalik na ang daddy ko! Yay!" Nagtatalo nito sa kama habang nakataas sa mga kamay. "Yes, baby. Bumalik na ang daddy mo. Huwag kang tumalon at baka mahulog ka." Saway niya rito. "Where is he? Bakit wala po siya rito?" Anito habang excited pa rin ang boses. "Nasa labas lang siya, baby. May ginagawa. Hintayin mo na lang." Nakakataba ng puso na makita ang anak niya na ganoon kasaya. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya naging selfish sa mahabang panahon. "Puntahan natin si Daddy. I wanna go to my daddy." Sambit pa rin ito. Wala na siyang nagawa kundi tumayo at alalayan itong makababa sa kama. Pinaupo niya ang bata sa sofa sa sala at kinatok naman niya si Tio sa study room. Hindi ito sumagot kaya pinihit niya ang seradora at nakita niya itong may kausap sa telepono. Napabaling ang tingin nito sa kanya at napataas ang 2 kilay. "Sorry. Si Mati kasi, gising na siya at hinahanap ka." Sabi niya, ngunit hindi makatingin ng diretso sa lalaki. "I will call you again. Bye." Sabi nito sa kausap sa telepono at binaba iyon. "Susunod ako." Walang emosyon itong sabi. Nauna na siyang lumabas at pinuntahan ng anak. Nakasunod ito sa kanyang likod kaya binilisan niya ang hakbang. "Daddy!" Mabilis na tumayo si Mati mula sa pagkakaupo at tumakbo patungo sa ama. Agad namang kinarga ni Tio ang bata at hinalikan sa pisngi. Umupo lang siya sa single couch habang tinitingnan ng dalawa. Hindi niya mapigilan ang luha na kusang tumulo habang nakatingin sa anak at kausap ang daddy nito. Ngayon lang niya nakita ang ganoong tawa ni Mati. Nakaupo na ito ngayon sa sahig habang naglalaro ng kotse-kotsehan. Marami palang koleksyon ng laruang kotse ang lalaki sa bahay nito at hinayaan itong laruin iyon ng bata. Habang si Tio naman ay nakahiga sa sahig at manghang nakikinig sa sinasabi ng bata. Malapad ang ngiti nito. He looked very happy while playing with his son. "Why are you crying, Mommy?" Tanong ni Mati sa kanya. Agad niyang pinahid ang luha na hindi matigil sa pagtulo. "Ha? No, I'm not crying, baby. I'm happy because Mati is happy." Ngumiti siya ng pilit upang ipakita ritong masaya siya. Nakatingin lang si Tio sa kanya at hindi nagsasalita. "Hug her, Daddy!" Utos ni Mati sa ama nito. "Ha?" Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa sinabi ng bata at nagtatanong ang matang tumingin sa kanya. Iling naman siya ng iling dito. "Every time when I'm sad, Mommy always hugs and kisses me so I'll be happy again. But now that you're here, Daddy, you'll be the one to hug and kiss Mommy. Go, Daddy!" Para itong matanda kong magsalita talaga. Nag-cheer pa ito sa ama na hindi malaman kung susundin ng anak. Ang ngiti nito ay papunta na sa pagngiwi. "Ah, Mati, baby. Mommy is not sad na. Nagugutom ka na ba, baby?" Tanong niya sa bata para makalimutan nito ang gustong ipagawa. She felt awkward and weird. Alam niyang ganoon din ng lalaki, kaya siya na ang gumawa ng paraan. "Yes, Mommy. Gusto ko po si Daddy ang magsubo sa akin." Ani Mati. Talagang sinusulit nito ang panahong kasama ang ama. Sobrang sama niya ba dahil na-deprive ng ganoon ang anak niya nang wala man lang siyang kamalay-malay? Hindi niya alam na magiging ganoon kasabik si Mati na makasama ang ama. "Of course, baby. Susubuan ka ni Daddy."
Mabilis namang sagot ni Theo. Lihim siyang nagpasalamat nang tumayo ang anak at nagpakarga sa daddy nito. Sobra ang pagkaklingi nito sa ama, kahit na ngayon lang naman ang mga ito nagkita. Naghain siya ng kakainin nila at kumuha ng mga platong gagamitin. Para silang isang masayang pamilya. But the truth was they were far from that, lalo na't hindi pa siya sigurado kung anong plano ng lalaki para sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw ay wala na ngang nagawa si Sunny sa naging desisyon ni Theo. At dahil ayaw niyang iwan ang anak sa poder nito, ay napilitan din siyang tumira sa bahay ng lalaki. Kung dati ay masaya siya tuwing magkasama sila ng lalaki, ngayon naman ay medyo awkward silang dalawa. Hindi niya malaman kung paano kikilos sa loob ng bahay nito. Mabuti na lang at naroon si Matty para pagaanin ang kanilang sitwasyon. Ngayong umaga ay maaga siyang gumising dahil papasok si Matty sa school. Nagbago ang schedule nito sa eskwela at naging pang-umaga. Nagluto siya ng agahan sa kusina ni Theo. Malamang ay nasa kwarto pa ito dahil magkaiba sila ng kwarto ng lalaki. Kasalukuyan siyang nagsasangag ng kanin nang biglang may magsalita sa likod niya. Ang bango. Napaigtad siya sa boses na nanggaling sa kanyang likuran. Hindi nakakatulong ang bagong aftershave nitong amoy dahil bigla na lang siyang nainitan. Dagdagan pa na hindi siya sigurado kung ang niluto ba niyang sinangag ang sinabihan nito na mabango o siya. Malapit na tong maluto. Pinilit niya na maging normal ang boses. Tulog pa si Matty? Imbes ay tanong nito sa kanya. Naiilang siyang sumagot dahil hindi pa rin umaalis ang lalaki sa kanyang likuran. Yes, maya-maya lang ay gising na yon. Sige, pupuntahan ko na lang. Sabi nito kaya nakahinga siya ng maluwag. Tila hindi niya kasi kayang huminga ng normal kapag nasa malapit ang lalaki. Pagtapos magluto ay inihain niya ang pagkain sa mesa at nag-squeeze ng mga orange para sa juice ni Matty. Saktong pababa ang mag-ama nang matapos siya. Nilagyan niya ng pagkain ang pinggan ng anak. Pati pinggan ni Theo ay wala sa sariling nalagyan niya. Nang ma-realize ang ginawa, ay agad siyang napatigil at umiwas ng tingin. Nag-init din ang pisngi niya dahil nahiya siya. Feeling asawa ka ba, Sunny? Kastigo niya sa sarili. Dagdagan mo yung fried rice. Gusto ko ng heavy meal sa umaga. Bigla nitong sambit kaya napatingin siya rito. Parang wala lang naman dito ang sinabi. At siya lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Dinagdagan na rin niya ang pagkain nito ayon sa request nito. Pagkatapos ay tahimik na siyang kumain at nakinig lang sa dalawa. Ihahatid ko si Matthew sa school. Gusto mong sumama? Tanong ni Theo sa kanya kapag kuwan. Kasalukuyan na siyang nagliligpit ng pinagkainan nang tanungin siya nito. Ang boses nito ay hindi na galit, ngunit hindi rin malambing tulad ng dati. Siguro ay iyon ang tinatawag nilang co-parenting. Sige, pagkatapos ko rito magbibihis lang ako. Agad niyang sagot. No need, okay na yung suot mo. Napatingin siya sa sariling damit. Nakamaong short siya na hanggang gitna ng hita ang haba at fitted na t-shirt. Maayos naman ang damit niya, pero naiilang siya sa tingin ni Theo sa kanyang hita. Sige. Ilang saglit lang ay nasa sasakyan na silang tatlo. Excited ang anak niya na pumasok dahil Lunes. Siya naman ay nag-leave muna sa trabaho dahil may sakit ang yaya ng anak niya. Nang maihatid niya ang anak sa loob ng school ay bumalik siya sa kotse. Pwede mo kaming balikan dito after 3 hours. Baka may pupuntahan ka. Aniya kay Theo. No, may pupuntahan tayo. Anito kaya kumunot ang noo niya. Saan? Basta, get in the car now. Safe naman si Matty sa loob ng school kaya hindi niya kailangan mag-alala. Dinala siya ng lalaki sa isang farm. Hindi niya akalain na may malapit palang farm sa syudad nila. Mga 20 minutes drive. Hindi niya alam kung anong ginagawa nila roon pero nagpatianod lang si Sunny. This is where I go kapag ayoko na sa ingay ng syudad. Ani Theo nang makababa sila ng sasakyan. Nilibot niya ang buong lugar at sobrang ganda niyon. May mga maliliit na cottage at maraming bulaklak.
May nakita rin siyang pinya na nakahilera. Sobrang haba ng tanim at hitik sa bunga. Nakakaginhawa ng pakiramdam dahil maraming malalaking puno kaya mahangin. Bakit mo ko dinala rito? To talk to you privately. Bakit hindi sa bahay mo? Private din naman ang bahay nito dahil wala namang ibang tao roon kundi sila lang maliban sa mga kasambahay. Gusto ko rito. Mas tahimik. Anong pag-uusapan natin? Nag-aalangan niyang tanong. About us. About our child. Tiyo, tungkol kay Mati, hindi mo naman siguro kukunin ang anak ko sa akin? Lakas loob niyang tanong. Matagal na niyang gustong itanong iyon, pero ngayon lang siya may lakas ng loob. What do you think, Sonny? Hindi ako magtatanong kung alam ko, Tiyo. Basta ang alam ko lang ay hindi ako papayag na malayo sa akin si Mati. Siyang buhay ko. Ayaw man niya ay nangilid ang luha sa kanya mga mata. Mati is my son, Sonny. Ilang taon na wala siya sa tabi ko. Ilang taon na hindi ko man lang nakita lahat mula nang lumalaki siya. At ngayon, hindi rin ako papayag na mawalay siya sa akin. Hindi ko siya ipagdadamot sa iyo, Tiyo. Pwede nating pag-usapan ang lahat ng maayos. But I want him with me 24/7. Giit ng lalaki. Paano naman ako? Hindi naman pwedeng habang buhay ay nakatira ako sa bahay mo. Darating ang araw na magkakaroon ka ng sarili mong buhay. The moment that I knew I have a son, ay siya na rin ang buhay ko, Sonny. Ang swerte mo dahil nasubaybayan mo lahat sa buhay niya. So, anong solusyon ang maaari nating gawin? Maguguluhan si Mati kapag hindi natin to inayos. Marry me. Napasinghap si Sunny sa narinig at napatingin sa lalaking mukhang hindi naman nagbibiro. Hindi dahil may anak ay dapat nang magpakasal, Tiyo. Nakuha niyang sabihin sa kabila ng pagkabigla. That's the only way para maging maayos to, Sonny. Wala na akong maibibigay na solusyon sa'yo kundi yan. May pagkapinal nitong tugon. Pero hindi natin mahal ang isa't isa. Sa sobrang pait na pagkakabanggit niya ng mga salitang iyon, ay halos hindi iyon lumabas sa kanyang bibig. Natututunan ng pag-ibig, Sonny. Kung sa tingin mo ay hindi mo pa ako mahal, pues ngayon pa lang ay pag-aralan mo na. Sobrang unfair yan sa part ko. Bakit? Tanong ni Tiyo. Pag-aaralan kitang mahalin, tapos ako ay hindi mo naman mahal. Sinong nagsabi? Kunot ang noong tanong ng lalaki. Napanganga siya sa naging sagot nito at hindi na siya nakapag-react ng maayos dahil tumalikod na ito at sumakay sa kotse. Anong ibig sabihin ng sinabi mo, Tiyo? Tanong niya nang makasakay na rin sa kotse. Bilisan na natin at baka naghihintay na sa atin ang anak ko. Sa halip ay sagot nito. Hanggang sa makarating sila sa Timberland ay hindi na sila nag-imikan. Hindi niya alam kung bakit wala rin siyang masabi. Nabigla siya at kahit hindi niya man aminin ay medyo kinilig siya. Dumaan na mga linggo at hindi maiwasan ni Sunny na isipin ang estado nila ni Theo. Kung pagbabasehan kasi ang turingan nila ay para silang may unawaan na. Para silang isang masayang pamilya na nagsasama sa iisang bahay. Yung tipong sinusundo siya ng lalaki sa opisina at sabay silang uuwi dahil galing din ito sa kumpanya na pagmamay-ari nito. At sabay nilang sasalubungin ang anak na naghihintay sa kanila sa bahay. Ngayon nga ay tumawag si Tio sa kanya para sabihin na susunduin siya sa opisina. Hindi nagtagal ay nasa parking ng lalaki at naghihintay sa kanya. Nang makasakay siya sa kotse ng lalaki, ay pinaandar nito iyon agad. Kakaiba ang ngiti nito, kaya nahihiwagaan talaga siya. Masaya ka yata ngayon. Puna niya kay Tio. Ngumiti lang ang lalaki. Teka, bakit ka lumiko? Hindi pa ba tayo uuwi? Nagtatakang tanong niya. May pupuntahan tayo saglit. Sagot nito. Nagkibit na lang siya ng balikat at hindi na nagtanong. Kumunot lang ang kanyang noo nang huminto ang sasakyan nito sa isang restaurant. Nagpahila lang siya kay Tio papasok kahit naguguluhan. Pagpasok pa nila ay walang kahit sinong tao sa loob maliban sa isang waiter
at isang lalaking may hawak na biolin. May mesa sa gitna na puno ng masasarap na pagkain. Hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman. Naguguluhan, nagtataka, kinikilig na ewan. Para saan to, Tiyo? This is for you, honey. Honey, iyon ang unang beses na tinawag siya nito ng ganon, kaya napatili siya sa isip. May I dance with the most beautiful woman tonight? Tanong pa nito sa kanya habang nakalahad ang kamay sa ere. Para kang sira. Wala namang ibang babae rito kundi ako lang. Natatawa niyang tura na ikinangiti nito. But you are the most beautiful for me, even in the crowd. Tinanggap niya ang kamay nito at nagsimula ng tumugtog ang biolin. Sa sobrang lamyos ng tunog ay hindi na niya namamalayan na nakasandal na ang ulo niya sa balikat ni Tiyo habang sumasayaw ang kanilang katawan sa masuyong musika. Sunny? Ano? Maniniwala ka ba kapag sinabi kong mahal kita? Hindi siya nakasagot. Sa sobrang direkta ng tanong ay naumid ang kanyang dila. Mahal kita, Sunny. Hindi dahil ikaw ang ina ng anak ko. Hindi dahil may nangyari sa atin noon. Mahal kita, walang ibang paliwanag yun. Sabi pa ng lalaki. Siguro ay nagtataka ka kung bakit kung nasan ka ay naroon din ako. Hindi iyon aksidente. Dahil lahat ng iyon ay sinadya ko. Can you imagine na dapat nasa loob ako ng opisina ko para gawin ang trabaho, pero nasa labas ako at nakatambay. Minsan sa coffee shop, minsan sa kantin ng Alora. Dahil naroon ka. Dahil alam kong doon kita makikita. Kaya ba halos doon ka na nakatambay sa coffee shop? Nanlalaki ang matang tanong niya. Well, yes. Kapag oras ng break mo, oras din ang break ko, kaya pinupuntahan kita roon. Nag-init ang pisngi ni Sunny sa mga ipinagtapat nito. Ang galing mong stalker, ha? Pabirong sabi niya kaya natawa ito. To be honest, nung nalaman ko na may anak tayo, nagalit ako. Nagalit ako dahil feeling ko pinagkaitan mo ko ng karapatan sa anak ko. Pero na mapag-isa ako saka ko na-realize na sino ako para magalit. Niwala akong naitulong nung panahong naghihirap kang magbuntes. Niwala ako sa tabi mo nung nahirapan kang mga naksani. Nung mga panahon na wala kang tulog dahil masakit ang tiyan mo. Nung puyat na puyat ka sa pag-aalaga sa anak natin. Samantalang ako, masaya, walang inaalala sa buhay. Kasalanan ko rin naman dahil hindi ko sinabi, Theo. I'm sorry, I judge you. Nagpadala ako sa takot ko. Kahit ilang beses kitang nakita at pwede talaga kitang puntahan ay hindi ko ginawa. Kaya wala kang kasalanan kung mag-isa akong naghirap ng mga panahong yon. And I'm so proud of you. Napalaki mo si Mati na mabuting bata. Paano pa ako magagalit, di ba? Naiintindihan ko. Parehas tayong nagkamali at hindi pa huli ang lahat para itama yon. Aniya na nakangiti. Kaya ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo, Sunny. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Madamdamin itong pahayag. Parang may kung anong mainit na kamay ang humaplos sa puso ni Sunny sa narinig. Sobrang sarap pakinggan na ang lalaking lihim niyang minahal sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama sa iisang bahay ay nagtatapat ng pag-ibig sa kanya. Mahal din kita, Theo. Deserve mong alagaan at mahalin dahil sobrang buti mong tao. Sobrang buti mong ama kay Mati. Mahal na mahal din kita. And with that, they sealed their love with a very sweet kiss. 6 months later. Ang sabi ng iba ay kapag sobrang saya mo sa buhay, ay hindi mo namamalayan ang mga araw na lumipas. 6 na buwan na pala ang nagdaan at parang kahapon lang ay naaalala pa ni Sunny kung paano sila nagtapat ng pag-ibig ni Tiyo sa isa't isa. Ngayon nga ay nasa harap na siya ng simbahan. Naghihintay na magbukas ang napakalaking pinto niyon. Wearing her wedding gown and the bouquet of tulips in her hands, hindi pa man nagsisimula ay parang gusto na niyang bumunghalit ng iyak. Finally, that was their wedding day at sobrang excited niya dahil sa wakas ay magiging isang totoong pamilya na sila. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, ay halos hindi niya magawang ihakbang ang paa sa sobrang kaba.
Habang naglalakad siya sa aisle, ay hindi niya mapigilan maging emosyonal, lalo na dahil kumpleto ang pamilya niya. Ganoon din ang pamilya ni Tio na galing pang ibang bansa. Si Mati na sobrang cute sa suot nitong puting barong ay nasa tabi ni Tio. Katulad niya ay emosyonal din ang lalaki. Nagpapahid ito ng luha habang hindi maialis ang tingin sa kanya. Nang sa wakas ay nasa harap na siya nito, ay sabay silang humarap sa pari na magkakasal sa kanila. Idinaos agad ang seremonya at nang oras na ng kanilang vow, ay nakangiti siyang humarap sa lalaking ilang minuto na lang ay magiging asawa na niya. Theo, sa wakas ay nandito na tayo at hindi na tayo maghihiwalay. Isa na tayong buo at masayang pamilya. Ipinapangako ko na mamahalin kita hanggang sa huling sandali natin dito sa mundo. Sasamahan kita sa hirap at ginhawa at pagsasaluhan natin ang pait at saya. Magiging mabuting asawa ko sa iyo at magiging mabuting ina kay Mati at sa mga magiging anak pa natin. Mahal na mahal kita. Till death do we part. Pangako niya. Sunny, Sunshine Arevalo, but now an Alcantara. Ang dami kong gustong sabihin, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. But here it is. Finally, we are one, Sunny. You're officially mine and I'm officially yours. Mula ngayon, lahat ng magiging pagdadaanan mo ay kasama mo na ako. Ako ang magiging tagapagligtas mo sa lahat ng oras. Ikaw ang magiging pinakaimportanteng babae sa buhay ko hanggang sa malagutan ako ng hininga. Hindi ko ipapangako na magiging perpekto akong asawa dahil walang perpekto sa mundo. But I will not hurt you intentionally. At kung dumating man ang araw na yun, ay mas mauuna akong malulugmok. Mula ngayon, magsasama tayo ng masaya at maligaya. Mamahalin kita hanggang sa hindi ko na makita ng maayos ang iyong muka dahil sa katandaan. Hanggang sa huling hantungan natin, Sunny, ikaw at ikaw lang ang babaeng ilalagay ko sa pedestal at mamahalin ko magpakailanman. Pangako naman ni Theo. Natapos ang seremonya nang i-anunsyo ng pari na opisyal na silang mag-asawa. By the power vested in me in the law of Church and Jesus Christ, I will now pronounce you husband and wife. You are no longer two but one. You may now kiss your bride. Everyone, may I present to you Mr. and Mrs. Theo Alcantara. Nang nagpalakpakan ng lahat ng tao sa simbahan, ay halos mabingi sila sa sobrang lakas. Humarap siya sa asawa at naghintay na itaas nito ang belong suot niya. Luhaan ang mata niya ngunit nakangiti. At nang angkinin ng kanyang asawa ang kanyang labi, ay tinugon niya iyon ng buong puso't pagmamahal. Sa buhay ay hindi mo talaga kontrolado ang lahat. Katulad ng kwento nila ni Tio na nagsimula sa taguan ng anak at takot. Hindi niya mararanasan ang saya ngayon kung hindi niya nilabanan lahat iyon. Kailangan lang talagang pakaisipan lahat ng gagawing desisyon upang hindi magsisi sa huli. At sa kwento nila ni Tio ay wala siya ni katiting na pinagsisihan. Sina Tio at Mati ang naging pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Hindi rin nagtagal ay may dumating na bagong miyembro sa kanilang pamilya. Walang pagsidla ng sayang mag-asawa nang ipanganak ni Sunny ang isang napakalusog na batang babaeng kamukhang kamukha ng ina. Ang pagsasama nila ni Tio ay hindi perpekto, ngunit punong-puno iyon ng pagmamahal at pangunawa at wala na siyang mahihiling pa. The End. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!